Morning po sa inyong lahat, purihin ng Panginoon. Makakauuna po kayong lahat. Welcome po kayo sa pangalan ng church natin. Sa lahat ng community of Christian Church. Kasi dati Psalms 23. Ngayon, pinangalan na sa SCCC. So praise God po at welcome po kayo. Welcome po si Pastor Derek. Pastor Derek po ay siya po yung tumutug sa akin nung ako ay bagong salta sa Dubai. Sa kanila po ako tumira ng maraming taon. Dinatakot po ako noon. Hindi pa kami kasal yun. So sa kanila po ako tumira at nahubog din ng Diyos sa pamilya ko sa kanila. So, dito na po sila sa Pilipinas at mga lagi. Praise God po sa buhay ni Pastor Derek. Si Pastor Derek po ay nasa kabilang church. Hindi po natin siya makakasama ngayon. So ako muna yung narito sa unahan. Pahit pa kayo? Ako mahina. Ngayon pong tanghali ay ang mensahe po ng Diyos ay pinamagatang God reigns forever. Ang Diyos ay naghahari magpakailanman. Magpakailanman ang paghahari ng Panginoon. Sa awit 145, versikulo 13, sabi dito, your kingdom is an everlasting kingdom, and your dominion endures throughout all generations. Ang paghahari mo ay walang hanggang kaharian at ang iyong kapangyarihan ay sa lahat ng salin lahi. Try to imagine yung sinasabi ng Psalms, ang kapangyarihan mo ay sa lahat ng salin lahi. From generations to generations. Okay? So, today, ngayong umaga, we will talk about kingdoms. Alam natin na lahat na naghari dito sa mundo ay may pasimula. May pasimula sila, pero dumating ang panahon na sila ay nagbukas. Yung kanilang kaharian ay pinalibutan nila ng mga pader. Diba? During the ancient time, yung kanilang mga pader ay matataas at meron silang mga kurwahe. Meron silang mga sundalo na matitibay at mga mandirigma na napakarami. Meron silang mga kayamanan, mga ginto at pilak na hindi maubos. Sukatan yun para sila ay ituring na isang makapangyarihan kaharian. Pero, kahit sila ay naging tanyag at sila ay naging mayaman, dumating ang panahon na sila ay ginupo ng panahon. Meaning to say, walang kaharian na natatag sa lupa na nanatili. Silang lahat ay bumuo. Ang kanilang mga pagmamahari ay naging tanyag, subalit sila ay bumagsak kabilang ng kanilang mga. I'm talking about the kingdoms. So, Daniel chapter 2, sinabi doon na mayroong apat na maghahari. Kasi yung 4 kingdoms, 4 empires, pero yata ang slides niya. Habang meron tayong technical difficulties. Yun yung apat, yung vision ni Daniel. Daniel chapter 2. Sabi dito, meron apat na mag-rise. Ito yung first is yung Babylonian Empire. Babylonian Empire is nowadays yung Iraq. Ilang oras na tayo? 2 hours na. Babylonian Empire nowadays Iraq. Yung Iraq. Persian Empire. Yung Iran. No? Then yung Greece. European country. And the Roman Empire. Sa vision ni
kanilang mga hari ay nagapit. Their kings were defeated. Their walls, nagiba ang kanilang mga pader. Ang kanilang mga palasyo napakaganda ay naging talabok. At ang kanilang trono, wala nang trono. Anong nangyari sa kanila? Sila ay nawala. History teaches us one powerful truth, that every kingdom will eventually fall. Every earthly kingdom eventually fall. Asa na ito mga kingdoms na wala na. They are just ruins. Nakakita na ba kayong pader na ganun sila ngayon? They were just in history. Because what? Dahil, because they were built in temporal things. They were built on human strength.
first one is God is immovable. Yan nga natin, God is immovable. Okay, that is the first letter. The second letter is God is invincible. Number three, God is infinite. The first one is immovable. Second one is invincible. The third one is infinite. Okay, let's talk about God is immovable. If God is immovable, ang ibig sabihin ng immovable, kapag nakatayo yung isang bagay, hindi mo siya maigagalaw. That is the meaning of immovable. Therefore, if God is immovable, His kingdom is unshakable. His kingdom is unshakable. Walang makakatalo sa kanyang kaharian. Walang makakapag-lipat sa kanyang kaharian. Walls were fortified. Ibig sabihin, yung mga hari, ang ginagawa nila, pinapataasan nila yung mga pader ng kanilang mga nasasakupan. Bakit? Kasi nga, kapag walang pader yung kaharian, madali silang mapasok ng kaaway. Ganun yung labanan, di ba? Yung Game of Thrones, ganun, di ba? Another kingdom will conquer other kingdoms. If the other kingdoms are weak, then they can be conquered. No? Kapag mahina yung isang kaharian, then they can be conquered. Kaya yun ang ginagawa nila, they put their gates, nilagyan nila ito ng mga gwardiya. Araw at gabi, binabantayan nila ito. Walang matutulog. Kasi nga, kapag sila ay natulog, may mga kaaway na papasok sa kanila. Kaya sila ay gagabihin. What happened to the four empires during that time? No? Sabi dito, ang Babylonian empires conquered nations. No? Under King Nebuchadnezzar in Daniel chapter 2. Hindi ko na babasahin. Basahin nyo sa bahay niyo yung vision ni Daniel. No? First is the Babylonian Empire na mayagpag sila. And may dumating na isang kaharian, which is the Persian Empire. They conquered Babylon. Sino yung namuna sa Persia para gabihin? Ito sila, King Nebuchadnezzar, si King Cyrus. Ayan, ito. Persia, Babylon. Okay, may nauna pa dyan. Babylon, Persia, Greece, at saka Rome. Okay? So, another kingdom rose. No? Pagkatapos ng Babylon, naghahapi sila ng Greece. Kilala niyo si Alexander the Great? Si Alexander the Great conquered nations. No? Pero ito, kingdoms after kingdoms, they were conquered by another kingdoms. And itong si Alexander the Great, he was so great and mighty. And Alexander conquered the world. Bakit ba di pinag preserve his kingdom? No? Hindi niya may preserve yung kanyang kingdom sapagkat nagkaroon ng corruption sa kanilang kingdom. After his death, his empire divided. Nung mamatay si Alexander the Great, nagkaroon ng division sa empire sila. Humina ang kanyang imperyo at sila ay nahulog sa Rome Empire. Another kingdom, Rome. Di ba yung vision ni Daniel is merong isang napakalaking statue na yung ulo niya is full, yung kanyang breast
magbabago yung isip natin. Kaya tayo sisipa. Kaya sino ako? Difference na si Kagatubay na. Wala, mahaba ang reflection. Sisimpa ba ako? Kasi lalay ba ako? Paglalato mo, titipaymin mo. Sisimpa ka na. Pwede na ba na-offer ng church? Okay? So, if God is immovable and His kingdom is unshakable, we can trust God at all times, because God is unshakable. Siya yung hari ng Diyos natin. Ito natin na hari. Sabi nga natin kanina, hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Psalms 103 verse 19, the Lord has established His throne in heaven. His kingdom rules over. Naghahari siya. He established His kingdom in heaven. Yung kaharian niya ay hindi dito sa lupa. Ang kanyang kaharian ay sa langit. Okay? So we can trust God at all times. He is immovable. We can rely on His promises. We are not to be shaken. Kung ating pong pananampalataya is not to be shaken, hindi siya maniliglig. Kumaan man yung mga bagyo, pagsubok sa buhay natin, hindi dapat tayo magkatuminig ng markets. Problema tayo is magtiwala yun sa Diyos. Ayaw natin magtiwala sa Diyos. Yun yung problema sa atin. Okay? So, what is the first? God is therefore His kingdom is unshakable. The second word, God is invincible. Therefore His kingdom is unstoppable. God is invincible. His kingdom is unstoppable. Alam niyo ba yung invincible? Walang makakatalo sa Kanya. Walang makakagapit. No one can defeat God. No opposition can hinder the Lord's power. Every kingdom faces opposition. Kaya nga bumagsak yung Babylon, bumagsak yung Persia, bumagsak yung Greece, bumagsak yung Rome. Because they are not invincible. Invincible means absolute victory against every opposition. Invincible means impossible to defeat. Hindi siya magagapi. Noong unang panahon, during the ancient times, yung mga lakas at kapangyarihan ng mga kaharian ay nababase kung sa mga kung ilang bansa ang kanilang conquered. On how many battles they won. On how many territories they were conquered. Kasi nga, from country to country, they were invaded country. Sakot sila ng bansa nila. They rely on their armies. Kapag konti yung kanilang army, mahina sila. They depended on their walls. Kapag manipis yung
Lord reigns. He is clothed with majesty. The Lord is clothed. He has girded himself with strength. Surely the world is established like an enemy. Your throne is established from all. You are from everlasting. You know what? The Lord Jesus Christ even defeated the greatest enemy of man. No one, no kings has defeated the greatest enemy of men. Ano ba yung greatest enemy of men? Ha? Kamatayan. Death. Death is the greatest enemy of men. May panghari na gumamit sa kamatayan. Wala, di ba? Earthly kingdoms conquered lands, but Jesus Christ conquered death. Oh, death, where is thy sting? Where is thy victory? Oh, grave, where is thy victory? Nasaan ang kamandag ng pagkamatay? Yung ang Panginoong Jesus ay napunin na muli sa pagkaraan ng buhay. And Jesus secured the ultimate victory. And you know what? Jesus will return. At naniniwala ba tayo that Jesus Christ will return as King? And when He returns, every knee will bow down, every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is King. Daniel chapter 7 verse 14, all nations and people of every language worship Him. His dominion is an everlasting dominion that will not pass away, and His kingdom is one that will never be destroyed. The first one is God is immortal. The second one is God is invincible. Now we go to the third one. Ilang pala? Mabilis lang. God is infinite. If God is infinite, therefore His kingdom is everlasting. Napakailan. Okay? Verse 13 ng Psalms 145, your kingdom is an everlasting kingdom, and your dominion endures of all generations. Ewan ko sa Tagalog. Yung kaharian ay walang hanggang kaharian, at ang iyong kapangyarihan ay sa lahat ng sanlibutan. Alam niyo po, yung kapangyarihan ng Diyos ay active, hindi siya passive. Kainiisip ko nasa langit sa lupa. Paggabi, nagpaplano, nagtatrabaho, hindi ko ganun. Hindi ko siya gaya ng tao na nagtrabaho. God Himself is everlasting, therefore His kingdom is everlasting. Revelation chapter 22 verse 13, I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. Ako ang Alpha at Omega. Ako ang una at huli, ang simula at wakas. Jesus Christ is the everlasting King. He is King. And Jesus Christ reigns forever. Sino ba yung hari na may pinaka-mahabang pag-ahari dito sa sino nakakakita? Sa 2 Kings chapter 21, si King Manasseh. Si King Manasseh ay naghari for about 70 years. 72 years. 72 years siyang naghari sa Judah. No? And sino yung
is, the third one is, God is infinite. May three letter, di ba? All, invincible, infinite. Therefore, we know God. Tingnan natin ang Diyos. Character niya. What we need to do is to respond to His character. First one, we should fear the Lord. Hindi ba tayo takot sa Diyos? Takot tayo sa mga magulang natin. Takot tayo na baka hindi tayo magsimba. Yung may Diyos sa langit. Minsan maraming mga Christian, even sa church, wala nang takot sa Diyos. Mga tao na nga sa lansang wala nang takot sa Diyos. Hindi ba naman tayo na linggo-linggo narito sa church, linggo-linggo nasa gawain, pero gusto natin hindi tayo takot sa Diyos. Parang nakasanayan lang natin na pumunta sa church. 10 o'clock. After that, uwi tayo. And then after that, punta ka ulit sa linggo. Wala. Yung buhay natin parang hindi tayo nagbubuhay tayo na wala tayong takot sa Diyos. Sinasabi natin, I am a friend of God. Yes, you are claiming that you are a friend of God. Pero ang tanong ko, kaibigan ba tayo sa Diyos? Sabi natin, I am a friend of God. Ginagawa natin. Alam niyo po ba yung tunay na kaibigan? Tunay na kaibigan. Hindi nanay niya yung kanyang sarili para sa kanyang kaibigan. Hindi natin yung pagkawa. Dahil ba naman ginawa ng Diyos? Itinuring niya tayo kaibigan. Pero tayo itinuring ba natin siyang kaibigan? Hindi. Kasi araw-araw natin siyang pinapako sa Diyos. Araw-araw natin siyang nilalapastangan. Imagine dyan, maraming mga showtime ngayon, mga TV shows na sinusuportahan natin. Ito, pinapanood natin mga TV shows na nagtuturo ng mga kalapastangan sa Diyos. Tuwang-tuwa pa tayo.
sama niyan.